Walang record ang Department of Foreign Affairs ng anumang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China para alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, gaya ng sinabi ng China. Ganito din ang sinasabi ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na nagsilbi ding Defense Secretary sa administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Wala akong alam na agreement dun sa Ayungin na aalisin yung barko. Maglalagay ka ng barko dyan na Philippine vessel, hindi mo nga dinidregister pagkatapos aalisin. Wala daw siyang alam na kahit anong agreement tungkol sa pag-aalis ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kung sino-sino ngayon ang idinidiin at itinuturo ng ilan na nakipagkasundo sa China tungkol sa pag-aalis ng kontrobersyal na barko. Dahil dito, naging usap-usapan ngayon ang BRP Sierra Madre at ang kasaysayan nito. Bakit nga ba ito nakasadsad sa Ayungin Shoal at ano ang ginagawa ng isang luma at kinakalawang ng barko sa West Philippine Sea? Sino nga ba ang naglagay nito doon? Ilan lamang yan sa mga tanong na susubukan nating sagutin para sa video natin ngayon. Kaya naman halika Paps, samahan nyo kung alamin ang kasaysayan ng BRP Sierra Madre at ang mga itinatago nitong lihim. Isang paalala. Ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ano nga bang ginagawa ng BRP Sierra Madre at bakit ito nakasadsad sa Ayungin Shoal? Sadya palang isinadsad ang barkong ito sa West Philippine Sea. Ang BRP Sierra Madre ay isang kinakalawang na World War II warship na nakahimpil sa Ayungin Shoal noon pang 1999. Ang barkong ito ay isinadsad dito ng Pilipinas upang maging palatandaan na ang Ayungin Shoal ay atin at hindi kanino mang bansa. Ito'y nagsisilbing outpost natin na sumasagisag din sa ating sovereign rights. Lulan sa barkong ito ay mga kasundaluhang Navy na nagbabantay sa ating teritoryo. Ang BRP Sierra Madre na ngayon ay puro kalawang at tagtad na ng butas ay napakayaman sa kasaysayan at malamang na mas matanda pa ito sa ating mga lolo at lola. Ang BRP Sierra Madre ay orihinal na ginawa ng Missouri Valley Bridge and Iron Works sa Evansville, Indiana sa Estados Unidos noong 19 ng Setyembre 1944. Isa lamang ito sa libong mga landing ship tank na ginawa upang magserbisyo noong ikalawang digmaang pangdaigdig. Ilang araw lamang ang lumipas nang una itong naglayag mula sa Mississippi River patungo sa New Orleans na kung saan opisyal itong kinumisyon noong 22 ng Nobyembre at si Lieutenant Colonel J. Rudin ang naging commander nito. Naglayag ito sa Pasipiko at inubos ang panahon ng pananatili sa karagatan habang kargang mga supply patungong Eniweto, Okinawa, Leshima, Ulithi, Guam at iba pang base ng Amerika dahil sa nalalapit na pananakop noon ng bansang Japan. Naglayag ito para sa Amerika noong ika-11 ng Disyembre 1945 at nadikomisyon at pinagpahinga muna noong 8 ng Hulyo 1946. Ang BRP Sierra Madre na may sukat na 100 metro ay dumaan sa dalawang gyera. Una itong pumalawat bilang USS Landing Ship Tank A21 noong taong 1944 sa World War II. Habang ang BRP Sierra Madre at ilan pang mga landing ship tank ay naka-reserve at hindi na-sign sa Maritime Sea Transportation Service o Shipping and Control Administration sa bansang Japan, taong 1955 nang bigyan ito ng pangalang USS Harnett County at ginamit bilang helicopter gunship base sa Vietnam War, ayon yan sa United States Naval Institute. Muli na namang nagamit ng bansang Amerika ang naturang barko matapos ang halos isang dekada. Ang naging buhay noong mga panahong iyon ng BRP Sierra Madre ay medyo naging mahirap pero kapaki-pakinabang. Lula nito ng maraming mga tao na nagtatrabaho sa nasa 328 feet long nitong sukat. Ang mga crew ng Harnett County ay naging tanyag sa 2 taong pakikisama nila sa Game Warden hanggang 1970, kaya naman nakatanggap ang mga crew nito ng 2 Presidential Unit Citations para sa kanilang extraordinary heroism.
Bukod dito, ang mga crew ng Harnett County ay nakatanggap din ng Battle Stars at 3 Navy Unit Commendations dahil sa kanilang mahusay na serbisyo sa bansang Vietnam. Taong 1969, ang Harnett County ay naging patrol craft tender at nailipat sa Republic of South Vietnam sa ilalim ng probisyon ng Military Assistance Program noong 12 ng Oktubre 1970. Noong panahong iyon ay tinawag naman itong My Do na nakapagligtas ng libu-libong mga tao. Ang My Do ay nagserbisyo sa South Vietnamese ng hanggang 1975. Noong bago matapos ang Abril noong taong iyon, nanganib ang maraming bilang ng mga sibilyan at opisyal ng South Vietnam at ng Saigon. Nang magsimula ng bumagsak ang Saigon, ang My Do ay nagsakay ng nasa halos 3,000 mga refugees at naglayag upang makatakas. Mula noon ay hindi na ito muling nakabalik sa bansang Vietnam. Kasamang naglayag ng My Do ang nasa 31 mga South Vietnamese Navy ships na may sakay na mula 30 hanggang 40,000 katao. Sa kabutihang palad ay ligtas namang nakapaglayag ang barko sa kayang libu-libong mga tao. Naging delikado man para sa kanila noon ang paglalayag, lalo na sa pagsusupply ng mga pangailangan ng mga tao sa barko. Naging maayos at payapa naman ang lahat. Sa naging kasunduan ng mga opisyal noon ng Pilipinas at ng gobyerno ng Vietnam, pinayagan ng ating gobyerno na makadaong ang My Do at ilan pang mga South Vietnamese Navy vessels sa Subic Bay upang magdiskarga ng nasa libu-libong mga refugees at ibang kagamitan. Noong panahong iyon ay muli na namang napasailalim ang My Do sa kustodiya ng Estados Unidos. Nasa mahigit sa 100,000 mga refugees na ito ang nanatili sa Amerika bilang panibagong buhay na parte ng mas pinalawak pang Indochina Migration and Refugee Assistance Act. Taong 1976, matapos ang gyera, napasa atin ang barko at una itong pinangalanan bilang BRP Dumagat AL-57 hanggang sa pinalitan ito at pinangalan ng BRP Sierra Madre ng Philippine Navy na isinunod ang pangalan sa pinakamahabang bundok sa Pilipinas na malaki ang tulong sa tuwing magkakaroon ng malakas na bagyo. Noong taong 1999, nagdesisyon ng Philippine government na sadyang isadsad ang nooy umaandar pa na BRP Sierra Madre sa bakuran ng Ayungin Shoal para magsilbing permanenteng poste ng militar. Kumbaga ay para tayong nagtayo ng outpost sa gitna ng karagatan. Ito'y bilang sagot na din sa ginawang pagtatayo ng China ng mga estruktura sa Mischief Reef. Noong nakaraang 5 ng Agosto lamang, hinarangan at binombahan ng water cannon ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas na maghahatid sana ng supply sa mga tropa natin na nasa BRP Sierra Madre. Kaya naman kalahati lamang ng pang-isang buwan sanang supply ng pagkain at tubig ang nakaabot sa ating mga kasundaluhan roon. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commander J. Tariela, nag-deploy sila ng 2 vessels upang mag-escort sa 2 supply boats na may mga kargang provisions of food, water, fuel at iba pang basic necessities para sa mga Navy personnel natin na nakatira sa BRP Sierra Madre na nakahimpil doon sa Ayungin Shoal dahil sa mga dangerous maneuvers at water cannon firing na ginawa sa kanila ng Chinese Coast Guard. Nabigo ang isa sa 2 supply boats na ma-deliver ang kanilang dalang supply sa BRP Sierra Madre. Sa isang privileged speech ni Senador Jinggoy Estrada, ang pagkakasadsad ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong panahon ng administrasyon ng kanyang ama na si Joseph Estrada ay isang malaking simbolo ng katatagan ng Pilipinas na hindi sinusuko ang mga bagay at ari-arian na para sa atin. Isa itong klase ng paninindigan na bagamat maliit lamang ang ating bansa ay patuloy itong nakikipaglaban at handang dumipensa kung kinakailangan para sa mga bansang kagaya ng China na nais angkinin ang ilan nating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Kasunod nito ay nanindigan din sa Estrada na hindi nangako ang Pilipinas noong panahon ng administrasyon ng kanyang ama sa China na aalisin nila ang naturang barko sa bakuran ng Ayungin Shoal. Pero tiniyak ng ating gobyerno na itutuloy pa rin ang supply mission sa lalong madaling panahon na nangyari na nga noong isang araw lamang. Hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa ito ng China. Bukod sa panggugulo sa ating resupply mission, maraming beses nang hinarang ng China ang mga barko ng Pilipinas na nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Para sa bansang China, illegal umano ang pananatili ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal dahil bahagi ito umano ng kanilang Nansha Island. Hinarang umano nila ang resupply mission ng Pilipinas bilang pagtutol sa pagpapadala ng construction materials sa barko, pero sabi ng ating mga opisyales at kinaukulan, karapatan at obligasyon ng pamahalaan na ayusin at mapangalagaan ng BRP Sierra Madre.
Sinuguro din ng gobyerno ng Pilipinas na hindi natin aabandonahin ang BRP Sierra Madre kasama pa ang mga tropa natin doon dahil ito na lamang ang natatanging bantay ng bansa sa West Philippine Sea. Bago natin tapusin ang video ito, nais ko lamang i-shoutout ang lahat ng aking mga masugid